You are recognized. Thank you. Hindi po mawala sa isip ko yung sinabi ni Mr. Lim Siaco na part of the subsidy given to PhilHealth would be used for investment. Tama po ba yung pagkarinig ko? Mr. Chair, Yes, Mr. Lim Siaco, you are recognized. maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat ko. As I mentioned, once papasok ang pera sa korporasyon, pambayad sa benepisyo, and of course, pag hindi na ready na tayo, nabayaran na natin yung mga benepisyo, the excess money ay napasok natin sa investment. Now, the pera from the national government, Mr. Chair, as I mentioned kanina, in the year 2023, ang alokasyon from the tax ay nasa 80 bilyones. And Huwag na po tayong pumunta doon sa details. Tinatanong ko lang kung tama po yung statement na narinig ko. Tama po ba na part of the subsidy given by the national government would go to investment? Mr. Chair, Yes or no? tama siya. Pero Yun lang po ang tanong ko. But let me proceed. Wag na po kayong mag-explain. Kasi kung tinitingnan ko po yung data doon sa budget of expenditure and sources of financing, yung appropriations and obligations ng PhilHealth Insurance Corporation from 2017 to 2022, wala po kayong isinoli na pondo. Nagamit nyo po lahat. So totoo na nagbayad kayo sa benepisyo at in-invest ninyo. Pero sa tingin ko, mas malaki po yung investment na ginawa-gawa po ninyo eh. You remember sa budget hearing, Mr. Ledesma, sabi ko, what are you? Service provider o business? Di ba? Tinanong ko po kayo noon eh. Why? Because according to the records, your interest income for 2022 was 11 billion. And your other income is 698 million plus. In 2023, your interest income rose from 11.5 billion to 20.7 billion. So, ibig sabihin, lumaki yung investment amount ninyo. Di po ba? So, you're becoming a business enterprise, not a service enterprise. The statistics would show that. You could just imagine, from 2022, 11.5 ang interest income ninyo. In 2023, yung interest income nyo is 20.7 billion. And your other income rose also from 698 million to 815 million. So, yung earning ang nangyayari. Mr. Chair. Mr. Ledesma, you are recognized. Duly noted, Mr. Chair. Yes, that is correct. That is all correct, Mr. Chair. But I'd like to mention po, that's why I keep on reiterating po that our primary focus now is on benefit expansion. So, Mr. Chair, if we do that, we aggressively focus on benefit expansion, yung trend na po yan, mag-shift po yan, diba? Dahil umaakyat yan, ngayon, magiging pababa na mo yan. Especially now that we are very aggressive. But po, we will not deny, tama po lahat ng sinabi po ni Honorable Ako. Okay, having said that, may we know what is the ratio of the payout versus the investment source from the subsidy for the year 2023 and 2024? Yes, Your Ano po yung... Yes, Your Honor. Can we just... Yes, yung binibigay sa inyong in short, gusto po namin malaman, yung binibigay sa inyong subsidy, ano yung ratio ng binibigay ninyo sa tao at yung portion nun kung ilan ang ini-invest ninyo? We'll just, Your Honor, we'll put together the figures. It's a very good question. No? We'll put together the figures, Your Honor, with your permission. Yes, please. Give it a minute. Mr. Chair, Yes. for 2023, Mr. Chair, the benefit payout of PhilHealth for the for the indirect contributors amounting to 58 billion, Mr. Chair. 58 billion. Apo, ang ating payout. GAA, Mr. Chair,
ay nasa 80. But the amount released in CA by DBM ay nasa 50. So in other words, for year 2023, mas mataas yung benefit payout natin sa indirect compared to the received amount of 50 billion, Mr. Chair. Ang gusto kong malaman, magkano muna yung binigay sa inyong subsidy noong 2023? Sa 2023, Mr. Chair, 80 billion po sa JT 80 billion? Opo. Okay. Sa 80 billion, 58 billion sa payout? Opo. Okay. So yung remaining na ilan ang ano nun? 22 billion, ito yung napunta sa investment? Hindi po, Mr. Chair. As I mentioned, Mr. Chair, 50 na receive namin na NCA. Pera. 50 lang ang natanggap ninyo? 50 lang natanggap namin. Okay, so saan kayo kumuha ng 8 billion? Mr. Chair, ito po ay ang pera na nalikom ng korporasyon for the past several years, including yung mga premium contribution from the direct. Yun ang pinampabayad po natin. So, ibig sabihin, yung remaining 22, hindi ninyo natanggap? Hindi pa po namin natanggap. So, may utang pa sa inyo yung ano? DBM po. DBM? Opo, nag-usap na po kami last week po ni Yosek. Okay, sa 2024? Sa 2024, Mr. Chair, magkano muna yung subsidy ninyo, supposedly? The subsidy from the same tax ay 40. 40. And bakit ang layo ng ano, from 80B naging 40? Okay, so 40B ang naging subsidy. 40 billion po. And the benefit payment po, as I mentioned kanina, as of September, ay nasa 62.4 billion already. 62 billion ang benefit payout. And baka sinasabi mo, sinama mo na yung subsidy tsaka yung ano, parang kinumbine mo na. Hindi, Mr. Chair. That is intended for the indirect contributors account, Mr. Chair. So, ito lahat, itong 58 billion, ito na yung buong payout sa buong 2023. Tama? That is intended for the indirect contributors, Mr. Chair. Kaya nga, sa buong 2023. Opo. So, magkano supposedly yung galing sa inyo? Kasi pag sinabi mong subsidy, tulong lang to eh. Opo. Diba? Opo. So, yung galing sa inyo, parang ginawa mo, parang lahat, kinover mo lahat dun sa subsidy. Yung sa inyo. Mr. Chair, for year 2023, the benefit payout ay nasa 118 billion. And again, the... Ilan yung ano? 118 billion, Mr. Chair, yung total benefit payout ng PhilHealth. So, yung galing sa inyo? So, 118 billion bawas ng 58. Mga 60 bilyones, Mr. Chair. So, magkano yung collection ninyo? Sa collection po natin. Ang collection po ng PhilHealth total. Magkano yung total for 2023? 2023, Mr. Chair, total premium receipt. Cash po ito, from cash po. Okay. Nasa 198 billion, Mr. Chair. 198 billion? Yes, Mr. Chair. Sa 198 billion, di ba dapat ito muna yung uubusin mo? Tapos kung may matitira lang sa, kung kukulangin ito, saka tayo kukuha sa subsidy. Tama po ba yun? Kasi ang subsidy, ano yun parang suporta lang yun in the event na kulang Tama ba? Mr. Chair. Parang ginawa mo, lahat kinarga mo yung kalahati sa ano, kinarga mo dun sa subsidy, parang ang ganda nga naman pakinggan, nagamit ninyo yung subsidy. Tapos yung supposedly sa inyo, kinaltasan lang ninyo ng konti, tapos yung bulto, yun ang in-invest ninyo. Tama ba? Pagkakaintindi ko, Ma'am Congresswoman Kimbo, mas magaling po kayo sa math. Mr. Chair, itanong natin kay SPP. Ipaliwanag ninyo sa amin kung paano ba ang isang insurance fund. Hindi naman tama na kung kumokolekta ka ng piso mula sa isang grupo, ay yung piso na yan ay dapat i-apply dun sa grupo na yan. Dahil ang insurance is risk pooling. Tama po ba? Tama, Mr. Chair. Oo, so ibig sabihin na hindi naman porket sumingil ka para sa indigent families. Ibig sabihin para sa 4Ps, para sa seniors, etc. Na halimbawa, 74 billion. Hindi naman ibig sabihin na kailangan 74 billion lang ang gagastusin natin para sa grupong ito. Tama po ba? Mr. Chair, tama po.
Because that's not how an insurance fund works. Tama po ba? Tama po, Mr. Kaya Chair. nga tayo may tinatawag na i-compute natin actuarially kung magkano ba dapat ang premiums. Tama po ba? Tama, Mr. Chair. So, huwag niyo pong lilituhin kami. Diba? So, kasi parang ang pinapalabas ninyo is kulang pa ang binibigay ng Kongreso sa PhilHealth. Parang ganyan ang pinapalabas ninyo eh. Parang, kung tama po yung pagkakaintindi ko una muna nilang ginagamit yung subsidy. Tapos yung contribution nila na dapat doon muna nila binabawas, yun na lang kung may sobra pa. Kaya laki ng sobra nila doon sa mismong contribution. Parang ganun nangyari dito. Subsidy, dapat tulong lang yan eh. Hindi yan yung pinaka-main na pinagkukunan ninyo. Parang ginawa nyo, binaligtad din nyo eh. Mr. Chair, Ang ganda nga naman pakinggan, ubus lahat yung subsidy. May utang pa ngayon tayo. Mr. Chair, yung collection kasi dapat yung unahing gastusin. Tapos yung subsidy, kung kulang yung collection nyo, saka papasok yung subsidy. Di ba? So ito na lang, can we ask the commitment of the President of PhilHealth, Mr. Ledesma, kasi sinasabi nyo po ngayon, which we appreciate it, no? Kasi by next month, tataas ng 50%. Tama? Yun yung sinasabi dito, di ba? Mag-increase tayo ng program benefits, which hopefully mag-take effect by next month. But you failed to fulfill the second mandate. Sinasabi nyo po dun sa opening statement nyo, which I quote, financially robust ang PhilHealth. Ang PhilHealth ay social insurance. So why don't we get a commitment from the PhilHealth President na magkaroon ng decrease dito sa amount ng contribution of members? Can you confirm this year nag-increase kayo ng PhilHealth contributions at 5%? Actually, Mr. Chair, may I? Yeah. Yes, Mr. Ledesma. Actually, all of these premium contributions are set by law po, no? So hindi po kami, we have no hand in this, no? Lahat yan nakaset po, no? And then just for the information of this honorable body, it's currently at 5% this year. Yan po yung huling increase, no? After that, wala na. Every year umaakyat po yan eh. So to answer your question, Mr. Chair, that wala po kaming say doon. It's set by law po. Yes, but you can confirm you have enough reserve funds. Ang malinaw dito sa mandato ng PhilHealth, sabi dito, PhilHealth is mandated to set aside a portion of its accumulated revenues not needed to meet the current year's expenditures as reserve funds. Total reserve funds shall not exceed the actuarial estimate of 2 years projected expenditures. If the ceiling is exceeded, the excess of the reserve funds shall be used. Number 1, increase the program benefits, which is you just have committed, and by next year, tataas ng 50%. And number 2, decrease the amount of contribution of the members. Yun ang mandato ninyo eh. So can you commit na hindi lang kayo nakatuon or nakafocus doon sa benefit expansion, but can you commit also, as prayed by the Honorable Stella Kimbo last year and for this year, na kung pwede decrease nyo yung premium contribution? Mr. Chair, if I may. Actually, Mr. Chair, in a Senate hearing chaired by Senator Bongo, I actually made a commitment to sit down with my team in PhilHealth to recommend for a decrease in the premium contributions. No, I think if my understanding is correct, Mr. Chair. So what the commitment you're asking from me now is to commit to try to work for a decrease in the premium contribution. Yeah, to answer your question, Mr. Chair, yes on that. At the same time, Mr. Chair, I'd like to say that the bill I think that's on third reading in the Senate that is supposed to recommend for a reduction of the premium contribution from 5% to 3.25. We are fully supporting that po, no? So that's our way of well, we can also look into, Mr. Chair, what possibilities we have to recommend for the reduction, no? But
aside from that, Mr. Chair, again, I can assure this honorable committee that we are fully supporting that reduction, no? And that's a very huge reduction po. Yes, thank you, Mr. The Chair would like to give the floor Chair. to... Yes, hindi pa yata tapos si Congressman Ako. Please continue, Congressman Ako. Sorry. Mr. Chair, I was driving the point na napakalaki po yung pera ng ng PhilHealth. Because Mr. Chair, point of order po. Kasi ang dami nakalista. So, ang daming mga interjection. Pwede po tapusin na natin si Kong Akop, tapos after Kong Akop, we will proceed to Congressman Panaligan. Ako pang huli kasi, Mr. Chair, eh. Yes, sorry. Meron pa tayong plenary. Thank you, Mr. Chair. Pasensya na po, medyo nadala lang po kami na-carried away lang po kami. Please continue, Congressman Akop. Your Honor, I'm sorry. Mr. Ledesma, gusto ko lang i-point out talaga na ang nakikita ko business na kayo Yeah, from all the data that's in front of me. Kasi your investment in time deposits, local currency, amounts to 135 billion in 2023. While in 2022, it was 126.4 billion. So, it's isa-isang taon, nag-invest kayo sa time deposit by 10 billion. So, now, we go to the other investment that you have. Mr. Chair, just a quick... Para malaman na ng tao. Yeah, Mr. Chair, just a quick... No, you let me finish first. Kasi, you also have investment sa securities. Tama po. And I would like to read. Your investment in government bonds in 2022, 270.7 billion. In 2023, 331.6 billion. You could just imagine that. Ang lalaki. Now, investment in corporate bonds from 1.1 billion to 4.4 billion. So, ang utak po ninyo ay investment. Hindi po service. The way I look at the data. Now, you also have earnings doon po sa right of use. Tama po. And I think it would amount to 1+ billion a year. So, ang dami-dami ninyong dito sa data na nandito sa harapan ko. So, why is it like that? Hindi po para sa tao yan nangyayari. Na yung the money of PhilHealth should be used to increase the package or to decrease the contribution. I don't see that in the data that's available to this representation. Can I comment, Mr. Chair? Yes, please. Again, Mr. Chair, thank you so much. We are not, everything you mentioned was true. We're not refuting everything that was mentioned by Honorable Akop. Again, like I said earlier, we have to change our policy, or we have already begun to change our policy. So yes, it is showing that our investments are increasing, so and so. But again, I'm humbly asking this honorable committee to give us just a little more patience. It's very clear what direction we're taking po, and our focus on benefit expansion will continue to be as aggressive. And in the next few years, iiba yung trend po at iikot yon. So I just want to mention that po. We hear you loud and clear, Mr. Chair. We are changing our direction, we are changing our policy, and we will get there. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you. The Chair